Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman po dito sa Aviatech TV. At tayo po meron na naman mga panibagong kagamitan na dumating. May mga tools and special tools, equipments na dumating. At nais naming ipakita sa inyo kung ano itong mga tools na dumating dito sa atin. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpakilala. Ako nga pala si Sir Gab, ang mag-walk through sa atin dito sa ating mga bagong tools. So simulan na natin. Dito tayo mag-start sa ating mga cylindrical Clecos. So meron tayong 3 colors, meaning 3 sizes. We have the 5/32, the 3/16, and the 1/4 cylindrical Cleco. Of course, for us to be able to install this, kailangan natin yung special tool na ginagamit for installation ng ating cylindrical Cleco, which is this gun. Paano siya gamitin? Let me demonstrate it to you. Kunin natin itong isang cylindrical Cleco. Let's use the 532 for demonstration. So ito yung ating cylindrical Cleco. As you can see, umiikot ito. To tighten and loosen. So, kung by hand lang, we're not very sure kung talaga bang nahigpitan natin siya ng safe. So, mas better na magamit tayo ng special tools to install it. Pasok lang. So, pag napasok na, tignan nyo to, obserbahan ninyo, sisikip yan. Yan yung maglalak ng dalawang plates or more plates together in place para intact. Now, to remove it, you just have to push and twist. Pagmasdan, at maglulusa na siya, and you can remove the 2 objects together. The cylindrical Clecos, by the way, usually being used during structural repairs. Now, we also move on to our next type of Cleco, which is the wedge lock or the hex nut Cleco. Magde-demonstrate din tayo kung paano siya i-install. We have the 3/32, by the way, and the 1/8. The silver and the bronze. Sa installation niya, the same mechanics apply sa lahat naman ng Cleco. Ginagamit silang lahat as a temporary fastener, not as a permanent fastener. So we also have a special tool for this. Ayan, no? We also have a special tool for this, which is the wedge lock gun. Meron din siyang reverse para installation and removal. Do a demonstration. Pasok niyo lang siya dito. So basically, naka-install siya ngayon sa ganyang lagay niya. So, uninstall muna natin yung push and twist. Ayan. So, yan na yung removal niya. Ngayon, to install, same lang sa cylindrical, yung mechanism. Ganun. And to remove, push and twist. So, yan ang ating wedge locks. Meron ding dumating sa atin na bago, which is the Hi-Loc collar pliers. We don't use this for installation, but we use this for removal. Let's say, for example, meron kang tatanggalin na Hi-Loc collars. Konti lang. Pwede na to. Pwede nyo na itong gamitin. Lalagay nyo na lang yung allen to stop the pin. Ito na yung pang-twist ninyo. We have the C-set. Flush C-set. Naka 60 degrees. This is being used sa mga areas na merong poor access. So let's say for example, merong isang obstacle or structure dyan, tapos dun sa likod yun, kailangan i-install na rivet. Ito yung pinaka-effective na tool na pwede natin gamitin to access. Ito yung ating rivet gun. Dito mo siya ibabala. Okay? Then you can perform the task. At kung mapapansin ninyo, yung butas ng ating rivet gun ng mga bago ay masyadong malaki. Para sa mga set natin, no? Ito yung mga set natin dito. Ganito. Masyadong malaki yung butas. Kaya, buti na lang, that leads us to our new tools din, no? So, meron tayong mga reducers. Reducers, ginagamit natin. So, for example, masyadong malaki yung butas ng ating rivet gun. So, lalagay nyo lang itong reducer dito. At, ayan. So, tight na siya. Tight na siya. Hindi na siya yuyug-yug, no? So, yun yung function ng mga reducers natin. Now, you can go to work and use your rivet gun. So,
yan. Buti na lang, meron na tayong mga reducers ngayon. So, meron tayong reducers para sa ating mga existing na mga rivet set para di sila masayang at nagagamit natin sila. Also for this, itong plushie natin, ito naman yung itsura ng reducer natin. Yan. So, may butas sa gitna para dyan mo siya isusok-sok. Yun! Okay, meron din tayong dumating ng mga bagong rivet set. So, meron tayong 1/4, meron tayong 3/16, 1/4 at 7/32. 7/32. So, ito sila saktong-sakto, lalo na para dun sa 9X natin, ano? Malalaki na sila. Compare mo dun sa mga dati natin. Ayan, yung difference. No? Okay, next. What do we have here? Yun! So, meron tayong hand ratchet high lock. Hand ratchet high lock. Ang high lock collars nila, kapag nag-install tayo, before tayo maka-reach dun sa designated na torque niya, may ikot yun. Pin, merong allen. Pwede mo nang gamitin itong ratchet na to kasi meron na siyang butas. Ayan. Yan yung allen mo. But, to make it sweeter for you, meron din siyang handle. Depende sa size. Ayan, so, merong isang key dito na butas. Loosen mo lang yan. Ayan. Pull it out. Tighten. Para hindi masakit sa kamay yung allen. Ayan. You can use this. No? Ayan. So, pwede mo nang ikutin yung collar mo ng high lock habang relax ka lang, no? Sabi nila, dapat daw pumipili ka lang eh. Either mag-artista ka, mag-mekaniko ka. Aside from that, meron din tayong for removal. So, ito, naka-reverse thread ito. Ito naman ang pinasok natin sa ating ratchet. Ito naman ay ginagamit pang remove ng collar. May iba-ibang sizes tayo dyan. Now for the main event, the star of the night, main event. Let me introduce to you ang aming bagong laruan, bagong special tools namin dito sa Aviatech. The Micro Shaver, or also known as the Rivet Shaver. Parang baril ng alien, ano? Ayan. Ayan. So, Micro Shaver, ginagamit natin siya sa mga protruding areas. Usually, ginagamit natin siya kapag nag-i-install tayo ng double flush na rivet. So dito, meron tayong different sizes ng bit ng Micro Shaver. The sizes start from 5/16 and the biggest is 5/8. Ayan, nakikita nyo. Ayan, 5/8. So lahat ng bits natin dito, meron silang designated na mga nesting nila. So let's use the smallest one. So sa pag-install, meron tayong locking device dito. So pindot natin to. Push, then twist natin to. Magla-lock yan siya. Then, pag binitawan mo, lock na yan. Kahit anong mangyari na matatanggal yan. Okay? Then, install natin yung nest niya. Alright. If familiar po kayo sa microstop na ginagamit natin for countersinking, paggawa ng nest, the same mechanics po. So, if you twist, hatak palabas, then twist left, lalaki yung kain niya, bali lalalim. Ayan, deep. Ayan, lumabas siya. Ngayon, if you want a shallow, hatak, then twist right, then magiging shallow yung kain niya. Ayan. So, depende kung gaano kalaki yung gusto nyong kain niya pag kayo nag-microshave. So, itong dalawa, naka-spring yan, is to assist you pag nag-i-install ka. Ayan. Ayan yung mag-shape. Ito yung ating main event, the Micro Shaver. Bagong tools na dumating kay Aviatech na talagang nagagamit natin at isang napakalaking tulong sa ating trabaho. Doon po nagtatapos ang ating unboxing video for today, and I really hope na meron kayong natutunan, dagdag kaalaman at nag-enjoy kayo sa mga tools na ating ipinakita sa inyo.
And for more videos, please don't forget to subscribe and like and share this video. And you can also check on the descriptions below for the links ng aming mga social media accounts to support Avatech as well sa aming mga ginagawa. By the way, ako si Sir Gab ng Avatech. Maraming salamat po.